Kinumpuni ko ang gripo sa yate at ang aking manugang ay mapanlait na nagsabi, "Walang lugar dito ang mga tubero." Kinutya niya ako, itinuturing na isang kaawa-awang pensyonado sa inupahang bangka na nagpapanggap na mayaman. Pagkatapos, tiningnan ko siya sa mata at sinabing, "Ito ang yate ko." Ang kanilang reaksyon ay walang katumbas. Hindi ka maniniwala sa ginawa ko pagkatapos. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Ang mga tansong kabit ay sinasalo ang sikat ng araw sa hapon, tulad ng mga nagkalat na barya sa malinis na kubyerta ng yate. Nakatayo ako malapit sa rehas ng Serenity. Magkasalikop ang mga kamay sa likod ko. Pinapanood ang aking pamilya na lumalapit sa gangway. Ang Newport Marina ay nasa harapan namin, isang kagubatan ng mga palo na dahan-dahang gumagalaw sa simoy ng Mayo. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. 2 buwan ng pagpaplano ang humantong sa sandaling ito. Si Derek ang unang sumakay. Ang kanyang designer loafers ay kumakalansing sa teak deck. Nilukob ng kanyang mga mata ang haba ng yate. Tinitingnan ang pinakintab na chrome. Ang mga upuang gawa sa leather na nakaayos sa ilalim ng canopy. Ang sopistikadong kagamitan sa nabigasyon na kumikinang sa pilot house. Bumaba ang kanyang panga sa isang iglap bago bumalik ang kanyang pamilyar na ngisi. Well, sabi niya. Inihahaplos ang kanyang manikyuradong kamay sa malambot na leather ng pangunahing seating area. Paano mo nagawang bilhin ang lumulutang na palasyong ito, Ronald? Ang mga salita ay tumama sa akin tulad ng isang sampal. Hindi Dad, hindi rin Ron. Ronald. Palaging Ronald. Inihatid sa ganoong tono na ang pangalan ko ay parang hindi kaaya-aya. Sumunod si Lindsay sa kanya, hawak ang kanyang designer handbag sa kanyang dibdib. Kinabahan siyang tumingin sa paligid, namumula ang kanyang pisngi. Dad, pakiusap sabihin mo sa akin na hindi mo sinayang ang iyong buong ipon sa pagre-retiro dito. Ang kanyang boses ay nagtataglay ng pamilyar na pahiwatig ng kahihiyan na kinatatakutan ko na. Napakaganda, Mr. Parker. Mahinahon na inalok ni Sarah, habang tumango si William sa tabi niya, habang sila ay sumakay sa kubyerta. Salamat sa pag-imbita ninyo sa amin. Si Derek ay nag-e-explore na. Ang kanyang mga daliri ay naglalakad sa control panel na parang siya ang may-ari nito. Ang navigation system na ito lang ay mas mahal pa sa kinikita ng karamihan ng tao sa isang taon. Diyos ko, Ronald, ano ang iniisip mo? Tumawa siya, ngunit walang katatawanan dito. Nagpapanggap na miyembro ng yacht club sa edad mo? Kumipot ang dibdib ko. Paulit-ulit kong ininsayo ang sandaling ito, iniisip ang kagalakan ni Lindsay nang ihayag ko ang sorpresa. Sa halip, pinanood ko siyang nanginginig sa kanyang purse strap, iniiwasan ang aking mga mata. Akala ko ay maganda para sa pamilya na magkasama-sama, sabi ko. Ang boses ko ay matatag sa kabila ng unos na nabubuo sa loob ko. Magkasama sa ano? Sa iyong midlife crisis? Binuksan ni Derek ang isang storage compartment. Sumisilip sa loob na parang nagtatasa ng inventaryo. Ibig kong sabihin, naiintindihan ko. Gusto mong maging matagumpay, ngunit ito ay nakakahiya lang. Magkano ang utang na kinuha mo para sa pantasyang ito? Mahinang hinawakan ni Lindsay ang kanyang braso. Derek, siguro? Hindi, honey. Ito ay nakakalito. Humarap siya sa akin, nakakrus ang kanyang mga braso. Malinaw na gumawa ng mga kaduda-dudang desisyon sa pananalapi ang iyong ama. Marahil ay dapat tayong magkaroon ng family meeting tungkol sa pamamahala ng kanyang mga ari-arian bago niya mawala ang lahat. Ang mga salita ay nanatili sa hangin na parang lason. Pamamahala ng kanyang mga ari-arian na parang ako ay isang matandang mangmang na napadpad sa isang yacht dealership na may credit card. Siniguro sa akin ng rental company na maayos ang lahat, mahinahon kong sinabi. Pinananatiling balanse ang aking boses. Ang kasinungalingan ay mapait, ngunit kinakailangan sa ngayon. Renta. Umangat ang kilay ni Derek. Well, iyan ay medyo hindi gaanong nakakabaliw, bagaman medyo katawa-tawa pa rin para sa isang taong nabubuhay sa Social Security. Nanginginig ang aking mga kamay sa likod ko.
Social Security. Nagtayo ako ng 3 kumpanya mula sa wala, ibinenta ang mga ito sa halagang hindi niya maiintindihan at namuhunan ng matalino sa loob ng mga dekada. Ngunit nagsusuot ako ng khaki at polo shirt, nagmamaneho ng isang simpleng sedan, nakatira sa aking parehong maliit na bahay. Para kay Derek, ginawa ako nitong mahirap. Bakit hindi ninyo lahat galugarin ang ibaba ng kubyerta? Suhestyon ko, kailangan ng espasyo para huminga. Maghahanda ako ng ilang merienda. Halika na, mahal, sabi ni Derek kay Lindsay. Papunta na sa pasukan ng cabin. Tingnan natin kung gaano karaming pera ang ginastos ng tatay mo sa kanyang maliit na adventure sa bangka. Nawala sila sa ibaba. Ang boses ni Derek ay umalingaw-ngaw mula sa hatch. Tingnan mo ang marmol na countertop na ito. Hindi ka panipaniwala. Lubusan nang nawala sa katinuan ng tatay mo. Sinundan ito ng nerbyosong tawa ni Lindsay. Tahimik na lumapit si William sa akin. Talagang napakaganda, Ronald. Ang pagkakagawa ay pambihira. Tumango ako, nagpapasalamat sa kanyang kabaitan, ngunit halos hindi ko siya naririnig. Mula sa ibaba ng kubyerta, ay naririnig ang tunog ng pagbubukas at pagsasara ng mga cabinet ni Derek. Ang kanyang boses ay isang patuloy na komentaryo ng pagdududa at pangungutya. Bawat salita ay parang karayom sa ilalim ng aking balat. Sumama si Sarah sa kanyang asawa sa paggalugad habang ako ay nanatili sa kubyerta, hawak ang tansong rehas hanggang sa mamuti ang aking mga buko. Ang banayad na mga alon ay humahampas sa katawan ng bangka. Ngunit ang tanging naririnig ko ay ang tawa ni Derek na umaakyat mula sa pangunahing kabin na sinusundan ng boses ni Lindsay. Siguradong nagastos niya ang isang kapalaran para sa rental na ito. Ito ay hindi tulad niya. Hindi tulad niya. Ang sarili kong anak na babae ay pinag-uusapan ako na parang isang estranghero na biglang nagkaroon ng maling akala ng kadakilaan. Ang araw ay parang masyadong maliwanag. Ang simoy ng hangin ay masyadong malamig. Tumingin ako sa daungan, pinapanood ang ibang pamilya na nagtatamasa ng kanilang mga bangka at nagtaka kung ito ay isang malaking pagkakamali. Ngunit hindi, perpekto ang plano ko. Hindi pa lang nila naiintindihan. Maraming tawanan mula sa ibaba ng kubyerta at kumipot ang aking panga. Ang tansong kompas na nakakabit malapit sa pilot house ay nakakuha ng aking pansin. Ang makintab nitong ibabaw ay sumasalamin sa liwanag ng hapon. Inabot ko at mahinang hinawakan ito. Naaalala ang isa pang araw. Isa pang sandali nang hinawakan ko ang parehong kompas at walang naramdaman kundi purong kagalakan. 2 buwan na ang nakakaraan, Marso 22. Nakatayo ako sa showroom ng Maritime Luxury Yachts, suot ang aking pinakamagandang navy suit, ang itinago ko para sa mga espesyal na okasyon. Ang salesman, isang pinakintab na binatang nagngangalang Trevor, ay ginabayan ako sa mga detalye ng Serenity sa 3 pagkakataon sa linggong iyon. Ang master cabin ay may queen bed at kumpletong banyo, paliwanag ni Trevor. Ang boses niya ay profesional, ngunit mainit. Ang guest cabin ay may kambal na bunk beds na nagiging double, perpekto para sa mga family trips. Tumango ako, nai-imagine ang mga mukha ni na Derek at Lindsay nang matuklasan nila ang sarili nilang pribadong quarters. Ang yate ay may habang 42 talampakan ng malinis na fiberglass at chrome. Bawat ibabaw ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng showroom. Inihaplos ko ang parehong tansong kompas. Iniisip na ituro sa mga apo sa hinaharap ang paglalayag sa pamamagitan ng mga bituin. At sigurado ka ba sa mga tuntunin ng financing? Tanong ko, bagaman nakapagpasya na ako. Ang 2.82 milyon na tseke ay nakatiklop sa bulsa ng aking jacket, galing sa isang account na hindi maiisip ni Derek na umiiral. Siyempre, Mr. Parker, ang buong bayad ngayon ay nangangahulugang agarang paghahatid pagkatapos ng safety inspection at registration. Ngumiti si Trevor. Magugustuhan ng iyong pamilya ang sorpresang ito. Aking pamilya? Plano ko ang sandaling ito simula pa noong kaarawan ni Lindsay noong nakaraang buwan nang banggitin niya na namimiss niya ang aming mga dating pangingisda. Sana makatakas tayo sa isang bangka sa isang lugar, sabi niya. Mukhang pagod sa patuloy na reklamo ni Derek tungkol sa kanilang mga pananalapi.
Narito ang solusyon, isang lumulutang na santuwaryo kung saan muling maitatayo ang aming relasyon, malayo sa walang katapusang pangangailangan ni Derek na pahinain ang lahat sa paligid niya. Nag-research pa ako ng mga family-friendly na ruta sa kahabaan ng New England coast. Ini-imagine ang mga weekend kung saan muling matutuklasan ni Lindsay ang pagmamahal niya sa tubig. Gusto kong magdagdag ng ilang personal na touch, sabi ko kay Trevor. Mga larawan ng pamilya sa pangunahing cabin, baka mag-install ng sound system para sa musika habang kumakain. Siyempre, maaari kaming makipag-ugnayan sa aming interior design team. Pinirmahan ko ang mga papeles ng matatag, lalong lumalaki ang aking pananabik sa bawat pirma. Hindi lang ito pagbili ng yate. Ito ay isang pamumuhunan sa pagpapagaling. Ang pera ay galing sa life insurance ni Margaret. Pondo na itinago ko para sa isang bagay na makabuluhan. Ano pa ang mas makabuluhan kaysa sa pagbabalik ng aking anak? Ibinigay sa akin ni Trevor ang mga susi. 2 maliit na piraso ng metal na kumakatawan sa buwan ng maingat na pagpaplano. Kukunin mo ba ang pag-aari ngayon? Sa susunod na buwan, sabi ko. Gusto kong sorpresahin sila sa pamamagitan ng pagpapakita nito bilang isang rental muna. Pagkatapos ay ilalabas ang katotohanan sa panahon ng aming biyahe. Ang diskarte ay tila napakatalino. Hayaan silang tamasahin ang yate ng walang presyon na malaman ang tunay nitong halaga. Pagkatapos ay ihayag ang regalo kapag mahal na nila ito. Inimagine ko ang luha ng kagalakan ni Lindsay, ang kanyang pasasalamat, marahil maging ang nag-aalangan na respeto ni Derek. Nakatayo doon sa showroom na hawak ang mga susi, naramdaman ko ang higit na pag-asa kaysa sa naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Ang aking simpleng pamumuhay ay nagsilbi sa layunin nito. Lahat ay minamaliit ang aking mga mapagkukunan, kumpleto ang sorpresa. Ang iyong anak ay magiging napaka-proud, sabi ni Trevor. Kinamayan ako. Proud? Oo, inimagine ko rin iyon. Kasalukuyang sandali. Ibinukas ko ang aking mga mata. Ang alaala ay naglaho tulad ng ulap sa umaga. Ang daungan ay nasa harapan ko. Walang pagbabago, ngunit lahat ay parang iba ngayon. Sa ibaba ng kubyerta, naririnig ko pa rin ang boses ni Derek. Bagaman muffled ang mga salita dahil sa layo at sa sahig ng kubyerta. May mga yabag na lumapit sa teak deck sa likod ko. Itinuwid ko ang aking mga balikat. May naramdaman akong nagbago sa loob ng aking dibdib. Ang pag-asa na nagdala sa akin sa 2 buwan ng pagpaplano ay unti-unting nagiging isang bagay na mas matigas, mas malamig. Ang mapagbigay na ama na pumirma sa mga papel na iyon noong Marso ay natututo ng isang mahalagang aralin tungkol sa likas na katangian ng pasasalamat. Humarap ako nang lumabas ang aking pamilya mula sa ibaba ng kubyerta. Na mula ang mukha ni Derek sa ngayon ay kinikilala kong mapanlait na kagalakan. Muling sinasalo ng tansong kompas ang ilaw, ngunit sa pagkakataong ito ay nagpapaalala ito sa akin ng iba. Kinakailangan sa paglalayag na malaman mo kung saan ka nakatayo bago magplano ng iyong ruta. Ronald, ito ay talagang kahanga-hanga. Ang boses ni William ay nagtataglay ng tunay na pagpapahalaga habang siya ay umaakyat mula sa hagdanan ng yate. Ang kanyang magaspang na kamay ng negosyante ay dumadampi sa pinakintab na handrail. Ang pagkakagawa ay pambihira. Pinili mo ang isang bagay na talagang espesyal. Ang kanyang mga salita ay parang malamig na tubig sa isang paso. Bahagya akong naituwid. Inalis ang pagkakahawak ko sa tansong rehas. Sumunod si Sarah sa likuran niya. Ang kanyang pilak na buhok ay sinasalo ang liwanag ng hapon. Ang mga mata ay nagniningning na may taus-pusong paghanga. Ang kahoy sa ibaba ay nakamamangha, dagdag niya. Inayos ang kanyang light cardigan sa kanyang mga balikat. Ang mahogany dining table na iyon, ito ay may kalidad ng museo. Umungol si Derek. Lumapit sa likuran ng kanyang mga magulang kasama si Lindsay sa tabi niya. Oo, well, kapag gumagastos ka ng pera ng iba para sa rental, mas mainam na magpakasasa, di ba? Malawakan niyang itinuro ang kumikinang na ibabaw ng yate. Marahil mas malaki pa ang ginastos ni Dad ngayong weekend kaysa sa kinikita ni Ronald sa 6 na buwan. Ang paghahambing ay tumama tulad ng isang pisikal na suntok.
Halos hindi mapansin ang pagkapanatag ni William habang bahagyang nawala ang ngiti ni Sarah. Naglabas si Lindsay ng nerbyosong tawa na kinatatakutan ko na. Ang tunog ay matalim laban sa banayad na paghampas ng mga alon. "Derek," mahinang sabi ni William, ngunit ang kanyang anak ay lumampas na sa kanila. Inihahaplos ang kanyang mga daliri sa mga chrome fittings na parang nagtatasa ng paninda. "Ibig kong sabihin, tingnan mo ang sound system na ito." Patuloy ni Derek, pinindot ang mga button sa entertainment console. Pinakamataas na kalidad. Ang rental company marahil ay naniningil ng dagdag para sa bawat feature. "Magkano ang gastos mo rito, Ronald? 2,000 para sa weekend? 3? Kumuyom ang pangako. 3,000 ay hindi makakasakop sa buwanang bayad sa pantalan." "Napakaganda, Dad," sabi ni Lindsay. Ngunit ang kanyang tono ay mayroong pamilyar na pahiwatig ng nag-aalalang kahihiyan. Bagaman, siguro sa susunod ay makagawa tayo ng isang bagay na mas praktikal. Mas praktikal tulad ng miniature golf o isang chain restaurant. Isang bagay na angkop na katamtaman para sa pinaghihinalaang sitwasyon ng kanyang ama. "Dapat ba tayong magtungo sa ibaba para sa tanghalian?" Tanong ko. Ang aking boses ay matatag sa kabila ng unos na nabubuo sa loob ng aking dibdib. Naghanda ako ng ilang pampalamig. "Tanghalian sa yate?" Mapangutya na nagpalakpak si Derek. "Naranasan ng pangarap, Ronald. Sayang lang at para lang sa isang weekend." Lumalim ang kunot noo ni William habang papalapit kami sa pasukan ng salon. Pinauna ko ang lahat pababa ng ilang hakbang patungo sa pangunahing cabin. Ang mahogany dining table ay kumikinang sa ilalim ng malambot na overhead lighting. Ang setting ay perpekto. Bone china, kristal na baso, pilak na kagamitan na maingat na inayos. Lahat ng aking pinlano upang maging espesyal ang sandaling ito. "Oh my!" huminga si Sarah, tinitingnan ang eleganteng setting ng mesa. "Ronald, napakaganda nito. Nag-abala ka ng husto." "Walang anuman," sagot ko. Hinila ang mga upuan para sa mga babae. Marahan na umupo si Sarah habang si Lindsay ay nerbyosong umupo sa gilid ng kanyang upuan. Si Derek ay nanatiling nakatayo, sinusuri ang built-in bar ng may halatang pagnanais. Puno rin, nakikita ko, mga premium na brand. Inangat niya ang isang bote ng lumang scotch, tinitingnan ang label. Ang bote na ito lang ay mas mahal pa sa binabayaran ng karamihan ng tao sa kotse. "Derek," mas matatag na sabi ni William sa pagkakataong ito. "Ano, pinahahalagahan ko lang ang masasarap na bagay sa buhay." Matulis ang ngisi ni Derek. Hindi lahat ay nakakalaro bilang milyonaryo sa isang weekend. Ang mga salita ay nanatili sa hangin na parang usok. Abahala si Sarah sa kanyang napkin habang pinagmasdan ni William ang kanyang anak na may lumalaking pagkadismaya. Namula ang mukha ni Lindsay, nahuli sa pagitan ng pagtatanggol sa kanyang asawa at paghingi ng tawad para sa kanya. Mekanikal akong nagsilbi ng pagkain, inihaw na salmon, inihaw na gulay, isang malutong na puting alak na mas mahal kaysa sa naiisip ni Derek. Bawat plato ay inilagay ng may maingat na pagpili habang ang aking isip ay puno ng mga alaala ng showroom ng yate, ng mga salita ni Trevor na nagpapalakas ng loob ng aking inosenteng pag-asa na ang regalong ito ay magdudugtong sa lumalaking agwat sa pagitan ng aking anak at ako. "Napakasarap nito," inalok ni William, na malinaw na sinusubukang ibalik ang ilang kagandahang asal sa pagtitipon. "Si Dad ay palaging mahusay magluto," mahinang sabi ni Lindsay. "Oo, well, kapag buong araw kang walang ginagawa at wala kang ibang gagawin." Ang boses ni Derek ay makahulugang humina habang hinihiwa niya ang kanyang salmon. "Ang pagreretiro ay dapat na masarap. Walang mga responsibilidad, walang presyo na maglaan para sa sinuman." Bahagyang nanginig ang tinidor sa aking kamay. Walang presyo na maglaan. Naglaan ako sa loob ng 3 dekada. Nagtayo ng mga kumpanya mula sa wala. Lumikha ng kayamanan na lampas sa kanyang pag-intindi. Ngayon ay iniaalay ko ang aking pinakadakilang kayamanan. Ang lumulutang na santuwaryo na binili mula sa alaala ng aking minamahal na si Margaret at walang natatanggap kundi paghamak. "Derek," ang boses ni William ay may babala ngayon. Marahil ano, Dad?
Tumingin si Derek mula sa kanyang plato, nagniningning ang mga mata sa hamon. Nagsasalita lang ako. Hindi ba iyan ang layunin ng mga family dinner? Ang katahimikan ay humaba na parang mataling nakawad ng piano. Inabot ni Sarah ang kanyang wine glass nang bahagyang nanginginig ang mga daliri. Tinitigan ni Lindsay ang kanyang pagkain na parang ito ang magbibigay ng pagtakas. Ang panga ni William ay gumalaw ng tahimik, isang ama na nanonood sa kanyang anak na nagpapakita ng sarili bilang isang taong hindi niya kilala. At nakaupo ako sa ulo ng aking 2.8 milyong mesa, naghahain sa aking walang utang na loob na pamilya ng pagkain na hindi nila kailanman pahahalagahan. May naramdaman akong malamig at mapagkalkula na bumubuo sa aking dibdib kung saan dating may init. Nagtaas ng baso si Derek sa isang pangkutya na toast. Para sa mga pakikipagsapalaran ng pamilya na hindi natin kayang bilhin. Ang pagtunog ng baso ni Derek sa mesa ay nagmarka ng pagtatapos ng sibilisadong pagpapanggap. Maingat na inilapag ni William ang kanyang tinidor, ang tunog ay matalim sa biglang katahimikan. Nanginginig ang kamay ni Sarah habang inabot niya ang kanyang baso ng tubig. Tama na. Ang aking boses ay tumagos sa tensyon tulad ng talim sa seda. Ititigil mo kaagad ang pag-uugaling ito. Umangat ang kilay ni Derek sa teatral na pagkagulat. Pag-uugali? Nagpapakatotoo lang ako sa sitwasyon. May isang tao sa pamilyang ito na dapat umamin sa katotohanan. Ang katotohanan, sabi ko, ang bawat salita ay may sukat at kontrolado. Ay isa kang bisita sa yate na ito. Magpakita ka ng nararapat na respeto o aalis ka. Rinig ang paghinga ni Lindsay. Hindi pa niya ako narinig na makipag-usap kay Derek ng ganoon katatag. Hindi rin si Derek, batay sa paraan ng pagkawala ng kanyang ngisi ng isang saglit bago bumalik ng buo. Bisita? Tumawa si Derek, ngunit tunog pilit na ito. Halika na Ronald, pamilya tayo. Hindi ko ba maaaring ipahayag ang pag-aalala tungkol sa iyong mga desisyon sa pananalapi? Ang iyong pag-aalala, sagot ko, maingat na inilapag ang aking mga kagamitan. Tunog napakabait na parang pangungutya. Malakas na umubo si William. Anak, marahil dapat tayong ano? Medyo tumaas ang boses ni Derek na babasag ang kanyang composure. Magpanggap na hindi gumagawa si Ronald ng mga kaduda-dudang pagpipilian. Magpanggap na ang rental ng yate na ito ay hindi labis sa kanyang abot-kaya. Ikinaway niya ang kanyang kamay sa eleganteng cabin. Tingnan mo ang lugar na ito. Ang mga bayarin sa renta lamang ay marahil ay makakapondo sa kanyang mga grocery sa loob ng ilang buwan. Ang pagkalkula sa kanyang mga mata ay hubad ngayon. Sinusukat ang gastos laban sa aking pinaghihinalaang halaga. Natagpuan akong labis na kulang. Umupo siya sa kanyang upuan, nakakross ang mga braso, ang larawan ng mayabang na kahigitan. Nagtayo ako ng matagumpay na IT consulting firm mula sa wala. Patuloy niya, ang kanyang boses ay nagkakaroon ng kumpiyansa. Naiintindihan ko ang pera, naiintindihan ko ang halaga, at ito, ikinaway niya ng walang pakialam sa kristal sa China. Ito ay isang taong sinusubukang maglaro sa isang liga kung saan hindi siya nabibilang. Namutla ang mukha ni Sarah. Namumuti ang mga buko ni William kung saan niya hinawakan ang kanyang napkin. Kahit sila ay nakita na lumampas sa linya ang kanilang anak na hindi na mababawi. Ngunit si Lindsay, ang sarili kong anak, ay bahagyang tumango. Isang maliit na galaw na halos hindi napapansin. Ngunit nahuli ko ito. Sumang-ayon siya kay Derek. Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko, lahat ng ibinigay ko, nakita niya ako sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Isang kaawa-awang matandang lalaki na nagpapanggap na may kayamanan na hindi niya taglay. Ang pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa anumang pang-iinsulto ni Derek. Sa tingin ko, sabi ko, ang boses ko ay nakamamatay na tahimik. Dapat kang umalis sa mesa na ito. Ang tawa ni Derek ay matalim na parang basag na salamin. Umalis sa isang inupahang yate? Agad siyang tumayo, ang kanyang upuan ay kumakalansing sa sahig. Marahil gagawin ko. Biglang, medyo masikip ang pakiramdam dito. Lumakad siya patungo sa hagdan na patungo sa kubyerta, huminto sa pintuan. Huwag kang mag-alala tungkol sa paglilinis, Ronald. Sigurado akong may mga tao ang rental company para doon.
Ayaw kong mapagod ka. Ang kanyang mga yabag ay umalingaw-ngaw sa itaas namin. Sadyang mabigat, nag-aangkin ng espasyo na hindi sa kanya. Ang salon ay natahimik, maliban sa banayad na pagkalansing ng yate laban sa mga lubid. Unang nagsalita si William, ang boses niya ay makapal sa kahihiyan. Ronald, humihingi ako ng tawad. Iyon ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Hindi mapapatawad, dagdag ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa hindi pa natutulog na luha. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Walang sinabi si Lindsay, nakatitig sa kanyang hindi nagalaw na salmon, na parang ito ang nagtatago ng mga lihim ng universo. Nang sa wakas ay tumingin siya, depensibo ang kanyang mga mata. Pinoprotektahan lang niya ang pinansyal ng pamilya, mahinang sabi niya. Nagsalita kami tungkol sa pagbili ng bahay at mahigpit ang pera at nakikita ito. Ikinaway niya ang kanyang kamay sa loob ng cabin. Mahirap intindihin ang mga prioridad. Ang mga prioridad. Ang prioridad ko ay ang lumikha ng isang alaala, isang regalo, isang tulay pabalik sa anak na nawawala ko. Ang kanyang prioridad ay ang panatilihin ang komportabling ilusyon ng kanyang asawa tungkol sa kanyang kahigitan. Dahan-dahan akong tumayo, kinokolekta ang mga plato ng matatag ang mga kamay, sa kabila ng lindol na nangyayari sa loob ng aking dibdib. Siyempre, lubos kong naiintindihan, ngunit mas marami akong naintindihan kaysa sa kanyang napagtanto. Naintindihan ko na ang puso ng aking mapagbigay na ama ay inosente, na ang pag-ibig ay hindi sapat upang malabanan ang paghamak, na ang respeto ay hindi mabibili ng mga regalo. Naintindihan ko rin na gumawa lang si Derek ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Mula sa itaas ng kubyerta ay naririnig ang tunog ng pagbubukas at pagsasara ng mga kabinet. Si Derek ay nag-e-explore sa mga lugar na wala siyang karapatang puntahan, ginagawa ang sarili niyang komportable sa akala niya ay yate ng iba. Nakakatawa sana ang kabalintunaan kung hindi lang nakakainis. Ayusin ko lang, sabi ko. Inaayos ang mga plato ng may mekanikal na pagpili. Bakit hindi ninyo lahat tamasahin ang sariwang hangin sa kubyerta? Habang sila ay lumabas, iniiwan akong mag-isa sa mga labi ng aking maingat na pinlanong pagkain. Pinayagan ko ang aking sarili ng isang sandali ng purong galit. Pagkatapos ay nagsimula akong magplano. Gusto ni Derek na maglaro sa akala niya ay mas mababa sa kanya. Malapit na niyang matuklasan kung gaano siya kamali. Ang tunog ng mga yabag ni Derek ay humiwalay sa kubyerta sa itaas namin. Ang bawat yabag ay sinadya at mabigat sa nasugatang pagmamalaki. Nagpatuloy ako sa pag-aayos ng mga plato ng may mekanikal na pagkakatuwid, ngunit ang aking isip ay mabilis na nagtatakbo. Ang tingin sa kanyang mga mata nang siya ay tumayo mula sa mesa. Nakita ko na ito dati sa mga boardroom kapag napagtanto ng mga mas mababang uri ng tao na sila ay nalusutan. Dapat siguro ay tingnan ko siya, mahinang sabi ni Lindsay, bahagyang bumangon mula sa kanyang upuan. Hayaan mo siyang lumamig, payo ni William. Ang boses niya ay nagtataglay ng bigat ng pagkabigo ng isang ama. Kailangan niya ng oras para pag-isipan ang kanyang pag-uugali. Inabot ni Sarah ang kabila ng mesa para hawakan ang aking kamay. Ronald, lubos akong humihingi ng paumanhin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya kamakailan. Ngunit alam kong hindi makayanan ni Derek na itama, lalo na sa harap ng kanyang mga magulang. Ang mga lalaking tulad niya ay hindi tumatanggap ng mga hangganan. Sinusubukan nila ang mga ito, itinutulak ang mga ito, naghahanap ng paraan sa paligid ng mga ito. Sa itaas ng kubyerta, huminto ang kanyang mga yabag. Pagkatapos ay dumating ang malambot na tunog ng pagbubukas at pagsasara ng pinto. Marahil ay ang banyo ng bisita o marahil ay naggalugad siya ng mga lugar na wala siyang karapatang puntahan. Marami siyang pressure sa trabaho, mahinang inalok ni Lindsay. Kompetitibo ang consulting business. Ang ekspresyon ni William ay nagpapahiwatig na hindi na siya naniniwala sa mga dahilan ng kanyang manugang. Ang pressure ay hindi dahilan para hindi igalang ang iyong host. Maingat akong nakinig sa mga tunog mula sa itaas at sa kabila. Maikling pag-agos ng tubig, pagbubukas at pagsasara ng mga cabinet, ang banayad na kaluskos ng isang bagay na metal.
Tiyak na naggalugad si Derek, humahawak ng mga bagay, nag-aangkin ng espasyo. Dapat ba tayong lumipat sa kubyerta para magkape? Masiglang iminungkahi ni Sarah, malinaw na umaasa na mababago ang kapaligiran. Napakaganda ng panahon. Magaling na ideya, sumang-ayon ako. Bagaman ang aking atensyon ay nanatiling nakatuon sa mga banayad na tunog ng mga paggalaw ni Derek. May isang bagay sa kanyang paggalugad na parang iba ngayon, may layunin kaysa sa kuryosidad. Marami pang tunog ng metal, isang mahinang tunog ng paggiling na nagpapatigil sa akin sa kalagitnaan ng paggalaw ng mga baso ng kristal sa aking mga kamay. Hindi iyon ang tunog ng isang taong naghahanap lang. Dad. Ang boses ni Lindsay ay parang nanggagaling sa malayo. Ayos ka lang ba? Ayos lang, sagot ko ng automatiko. Maingat na inilapag ang mga baso. Huminto ang tunog ng paggiling na palitan ng mahinang pagsasara ng parang pinto ng kabinet. Nagpatuloy ang mga yabag ni Derek sa itaas namin, pabalik sa pangunahing kubyerta. Ilang minuto pagkatapos, lumitaw siya sa itaas ng hagdan, mukhang perpektong kalmado. Kung mayroon man, mas relax siya kaysa noong umalis. Paumanhin tungkol doon, sabi niya, bumalik sa kanyang upuan na may bahagyang ngiti. Kailangan ko lang ng sandali para pahalagahan ang pagkakagawa. Ito ay talagang kahanga-hangang bangka. Ang kompletong pagbabago sa kanyang tono ay nagpadala ng babala sa aking nervous system. Hindi humihingi ng paumanhin si Derek. Hindi inamin ni Derek na siya ay mali. At tiyak na hindi pinuri ni Derek ang mga bagay na kanyang kinukutya ilang minuto bago. Ayos na ang pakiramdam mo? Maingat na tanong ni William. Marami? Kinuha ni Derek ang kanyang baso ng tubig, mukhang lubos na nasisiyahan sa sarili. Sa totoo lang, naiisip ko na marahil ay dapat akong tumulong sa paglilinis. Iyan ang pinakamaliit na magagawa ko pagkatapos, alam mo na. Agad na lumiwanag ang mukha ni Lindsay. Ang galing mo naman, honey. Ngunit pinag-aaralan ko ang ekspresyon ni Derek, napansin ang paraan ng pag-iwas ng kanyang mga mata sa akin. Ang bahagyang pagtaas ng kanyang bibig na nagpapahiwatig ng pribadong kasiyahan sa halip na tunay na pagsisisi. Maaari kong hugasan ang mga pinggan sa gali, patuloy niya. Maging pamilyar sa mga sistema ng bangka, baka makatulong kung magkaproblema tayo. Mga problema? Ang salita ay nanatili sa hangin na parang usok mula sa malayo. Napakaisip mo, mainit na sabi ni Sarah. Napakaisip talaga. Si Derek na nag-aalok na tumulong sa mga gawaing bahay ay halos kasing imposible ng niyebe sa Agosto. Ngunit naroon siya, ang larawan ng binagong pag-uugali na halos naglalabas ng huwad na pagpapakumbaba. Dahan-dahan akong tumayo, bawat instinct ay sumisigaw na may mali. Bakit hindi muna tayo lumipat sa kubyerta? Ang mga pinggan ay maaaring maghintay. Oh, halika na, Ronald. Ang ngiti ni Derek ay kasing liwanag ng pinakintab na chrome. Hayaan mong bumawi ako sa pagiging gago ko kanina. Pinipilit ko. Papunta na siya sa galley area at nakita ko ang aking sarili na sumusunod, hinila ng isang kakilakilabot na katiyakan na malapit ko nang matuklasan kung ano mismo ang mga tunog ng metal na iyon. Tingnan mo, masiglang tawag ni Derek mula sa galley. Ang kanyang boses ay nagtataglay ng huwad na liwanag na nagsisimula kong makilala bilang kanyang palatandaan. Lahat ay perpekto. Oh! Ang salita ay nahulog na parang bato sa tahimik na tubig. Oh, ano? Tanong ni Lindsay papalapit sa kanya. Ako ay lumampas na sa kanya. May malamig na bagay na bumabalot sa aking tiyan tulad ng ulap sa taglamig. Nakatayo si Derek sa lababo ng gali. Ang kanyang kamay ay naninigas sa hawakan ng gripo. Umaagos ang tubig mula sa gripo ng walang kontrol. Parang natigil, sabi niya. Hinila ang hawakan ng may teatral na pagsisikap. Hindi maayos na maisara. Siguro isa sa mga kakaibang problema ng lumang bangka. Ngunit tinitingnan ko ang base ng gripo kung saan ang chrome finish ay nagpakita ng mga sariwang gasgas, malalalim na marka na wala kaninang umaga nang naghahanda ako ng kape. Mga gasgas na maaari lamang magmula sa isang taong gumamit ng labis na puwersa o maling kasangkapan. Hayaan mong tingnan ko, mahinahon kong sabi. Inilipat si Derek sa gilid.
Mahigpit na gumalaw ang hawakan sa aking pagkakahawak. Ang panloob na mekanismo ay gumiling sa paraan na nagpapahiwatig ng sirang piyesa. Hindi ito sanhi ng pagkasira. Hindi rin ito agresibong paggamit. Ito ay sinadyang pagkasira na nagkukubli bilang isang aksidente. Siguro kailangan lang ng WD-40, nakakatulong na suhestiyon ni Derek. Ang mga kagamitan sa dagat ay malakas ang tama. Lumuhod ako upang suriin ang base ng mas malapitan. Inihahaplos ang aking mga daliri sa mga gasgas na chrome. Ang mga gasgas ay bumubuo ng isang pattern na naaayon sa mga marka ng pliers. May isang taong humawak sa gripo ng may malaking puwersa, pinaikot hanggang sa may bumigay sa loob. "Dad, kaya mo bang ayusin?" tanong ni Lindsay, may tunay na pag-aalala sa kanyang boses. "Tiyak na sira ito," sabi ko dahan-dahang tumayo. "Ang internal valve mechanism ay nasira." Tumango si Derek ng may simpatiya. "Rental equipment, alam mo, marahil ay napasailalim sa matinding paggamot mula sa mga nakaraang bisita. Mabuti na lang at nangyari ito ngayon sa halip na sa kalagitnaan ng gabi." Ang kaswalidad ng kanyang paliwanag, ang paraan ng paglipat niya agad ng sisi sa imahinaryong nakaraang nangungupahan, ay nagkumpirma sa alam ko na, ngunit ang harapin siya dito sa harap ng lahat ay walang magagawa kundi gumawa ng eksena. "Kailangan kong tawagan ang marina," maingat kong sabi. "Tingnan kung makakakuha kami ng repair technician dito ngayong Sabado." Umiling si Derek. "Good luck doon, baka abutin ka pa ng weekend niyan." Ang halos hindi maitago na kasiyahan sa kanyang boses ay nagpatibay ng aking mga kamay ng kusang loob. Nasisiyahan siya dito, hindi lang sa abala na idinulot niya, kundi sa pagkakataon na maglaro bilang isang matulungin, simpatikong miyembro ng pamilya habang ako ay nakikipag-ugnayan sa mga problema sa pag-upa. Lumapit si William, sinuri ang gripo na may mata ng negosyante para sa detalye. Napakakaiba, ang pinsala ay mukhang sinasadya. Hindi nawala ang ngiti ni Derek. Ang maalat na hangin ay nakakasama sa mga kabit na ito, marahil ay kinakalawang na sa loob ng maraming buwan. Ngunit nakakunot na ang noo ni William. Ang kanyang background bilang inhinyero ay nagpapakita sa kanya kung ano ang inaasahan ni Derek na itago. "Ronald, mukhang marka ito ng kasangkapan. Tingnan mo ang mga gasgas dito. Maaaring mula sa mga nakaraang pagtatangka sa pag-aayos." Mabilis na suhestyon ni Derek. "Alam mo naman kung paano iyan. Sinusubukan ng isang tao na ayusin ang isang bagay sa sarili nila, lalong lumalala." Ang kasinungalingan ay dumating ng napakakinis, ng napakaperpekto na halos hinangaan ko ang kanyang tapang. Ipinusta ni Derek na mas matimbang ang kanyang salita bilang pamilya kaysa sa ebidensya, na walang sinuman ang seryosong mag-iisip. Maaari niyang sadyang sabotahehin ang ari-arian ng kanyang host. "Kailangan kong suriin ang maintenance manual ng bangka," sabi ko sa wakas. "Tingnan kung ano ang inirerekomenda ng manufacturer para sa ganitong uri ng pagkabigo. Ang talagang kailangan ko ay suriin ang mga security camera na ipinakabit ko noong nakaraang buwan. Mga high-definition na recording na magpapakita kung ano mismo ang ginawa ni Derek at kailan." "Gusto mo bang tulungan kitang maghanap?" alok ni Derek. "Magaling ako sa mga technical na bagay." "Hindi na kailangan," sagot ko, pilit nang ngumiti. "Alam ko kung nasaan ang lahat." Nagkibit balikat siya, ang larawan ng nabigo na pagiging matulungin. "Kahit anong tingin mo ay pinakamahusay, sinusubukan ko lang makatulong." Habang lumilipat ang pamilya pabalik sa kubyerta, sandaling nanatili si Derek, kunwari ay tinitiyak na ganap na nakasara ang tubig. Ngunit nahuli ko siyang sumusulyap sa paligid ng gali na may nasisiyahan na air ng isang taong humahanga sa kanyang gawa. "Nakakatawa kung paano nangyayari ang mga bagay na ito," sabi niya ng kaswal. "Isang minuto ay maayos ang lahat, sa susunod na minuto ay mayroon ka ng bill sa pag-aayos. Ang banta ay banayad ngunit malinaw. Ito ay simula pa lamang." Natuklasan ni Derek na maaari niyang sirain ang aking ari-arian nang walang parusa, ligtas sa kaalaman na pinoprotektahan siya ng kanyang koneksyon sa pamilya mula sa hinala. Malapit na niyang malaman kung gaano siya kamali. Naghintay ako hanggang sa maayos na ang iba sa kubyerta.
Ang kanilang mga boses ay umaabot sa pamamagitan ng bukas na mga hatch. Pagkatapos ay tahimik akong lumipat patungo sa navigation station kung saan nakatago ang mga kontrol ng security system sa likod ng isang hindi kapansin-pansing panel. Gusto ni Derek na maglaro. Hinamon lang niya ang isang taong naglalaro sa isang profesional na antas habang siya ay natututo pa lamang magtali ng kanyang sapatos. Ang navigation room ay nakatago sa likod ng pangunahing kabin. Isang maliit na espasyo na may linya ng electronic equipment na hindi nakikita ng karamihan sa mga bisita. Tahimik akong pumasok sa loob, isinara ang pinto sa likod ko ng mahina. Ang maraming monitor ay nabuhay sa pagpindot ng isang button. Ang kanilang mga screen ay nagbaha sa maliit na espasyo ng asul at puting liwanag. Ang 8 camera feeds ay nagpakita ng interior at deck areas ng yate sa malinaw na high definition. Ipinakabit ko ang sistema noong nakaraang buwan matapos basahin ang tungkol sa mga pagnanakaw ng yate sa marina, isang pag-iingat na magiging kapakipakinabang sa mga paraan na hindi ko kailanman naisip. Ang aking mga daliri ay gumalaw sa control panel nang may kasanayan, nag-scroll pabalik sa 3:50 p.m. Ang timestamp sa sulok ay nagbabasa ng 15:05-23 nang unang lumitaw si Derek sa camera 3, ang sumasakop sa guest head at galley area. Naroon siya, humahakbang sa frame na may parehong kaswal na kumpiyansa na ipinakita niya buong hapon. Sa una, ang kanyang mga galaw ay perpektong normal. Nagbubukas ng mga pinto ng cabinet, sinusuri ang mga amenities ng yate nang may karapatang pagiging mausisa ng isang taong naniniwala na ang lahat ay kanya. Pagkatapos ay lumapit siya sa gripo. Lumapit ako sa monitor. Pinapanood si Derek na sinusubukan ang hawakan ng banayad. Ang gripo ay gumana ng perpekto, ang tubig ay dumaloy ng maayos kapag binuksan niya at huminto ng malinis kapag isinara niya. Alam niyang gumana ito, alam niyang walang problema dito. Ang nangyari pagkatapos ay nagpatindig ng balahibo ko. Sinulyapan ni Derek ang pinto, tinitiyak na siya ay nag-iisa. Pagkatapos ay hinawakan niya ang hawakan ng gripo gamit ang parehong mga kamay at pinilipit. Hindi ang banayad na pagpihit ng normal na paggamit, kundi isang marahas na pagpilipit na bahagyang nanginginig ang kamera mula sa transmitted vibration. Ang timestamp ay nagbabasa ng 15:05-241. Nang gawin niya itong muli, sa pagkakataong ito ay idiniin ang kanyang paa sa cabinet para sa leverage. Malakas kong nakita ang kanyang mukha ngayon, ang konsentrasyon habang inilalagay niya, ang pinakamataas na puwersa. Ang bahagyang ngiti ng kasiyahan nang may bumigay sa loob ng mekanismo. Sinubukan niya ang kanyang ginawa, pinapanood ang tubig na dumadaloy ng walang kontrol mula sa sirang kabit. Perpekto. Eksakto ang uri ng aksidente na makakahiya sa kanyang host at patunayan ang kanyang punto tungkol sa mas mababang kalidad na kagamitan sa pag-upa. Ngunit hindi pa tapos si Derek. Nahuli siya ng camera 4 na nagbubukas ng mga drawer. Naghahanap hanggang sa makakita siya ng dish towel upang punasan ang anumang metal shavings mula sa kanyang sapilitang pagpasok. Inihaplos pa niya ang kanyang daliri sa base ng gripo, tinitingnan kung may ebidensya ng kanyang sabotahe. Ang metodikong paglilinis ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa karakter ni Derek. Hindi ito isang impulsibong kilos. Ito ay isang kalkuladong paninira na idinisenyo upang hiyain ako sa harap ng aking pamilya. Sa 15:54-12, bumalik siya para humanga sa kanyang gawa, ang nasisiyahang ngisi na kumalat sa kanyang mukha na parang langis sa tubig. Nakahanap siya ng perpektong paraan upang ilagay ang mapagmalaki na matandang lalaki sa kanyang lugar, upang ipakita na ang mga taong tulad ni Ronald Parker ay hindi kayang bilhin ang masasarap na bagay sa buhay. Kinopya ko ang mga may katuturang footage sa isang portable drive. Ang aking mga galaw ay automatiko habang pinoproseso ng aking isip ang buong saklaw ng pagtataksil ni Derek. Hindi lang ito tungkol sa sirang gripo. Ito ay tungkol sa respeto, tungkol sa mga hangganan, tungkol sa fundamental na kontrata sa pagitan ng bisita at host. Mula sa kainan ay naririnig ay nagpipilit sa iyo na bumuo ng mas malakas, Ronald. Ang boses ni Derek ay nagtataglay ng huwad na pag-aalala. Ayos lang ba diyan? Dahan-dahan akong tumayo,
Pinunasan ang aking mga kamay ng malinis na basahan habang kinakalkula ang aking susunod na hakbang. Akala ni Derek ay nanalo siya ng maliit na tagumpay sa pagsira ng aking ari-arian. Wala siyang ideya na nagpasimula lang siya ng isang digmaan na hindi niya kayang labanan. Ang lalaking lumalapit upang mag-alok ng kanyang tulong ay hindi kailanman nagtayo ng negosyo mula sa wala. Hindi kailanman nakipagnegosasyon ng milyon-milyong transaksyon o nalusutan ang mga kakumpetensya na sumubok na sirain siya. Hindi niya kailanman natutunan na sa tunay na labanan, ang taong kumukontrol sa impormasyon ang kumukontrol sa resulta. Malapit nang makatanggap si Derek ng edukasyon sa kung anong uri ng tao ang kanyang pinili na kalabanin. Narito siya. Ang boses ni Derek ay umalingaw-ngaw sa kainan na may teatral na ginhawa habang ako ay umakyat mula sa ibabang kubyerta. Nagsisimula na kaming mag-alala. Kumusta ang pag-aayos? Nakaupo siya sa kanyang upuan, magkakrus ang mga braso sa kasiyahan, ang parehong mayabang na ekspresyon na suot niya nang una siyang sumakay. Ang larawan ng nag-aalalang miyembro ng pamilya na humihingi ng simpatya para sa problema ng bangka ng mahirap na si Ronald. Ang lumang kagamitan ay nagbibigay sa iyo ng hirap, patuloy niya ng may pangkutya na simpatya. Sinasabi ko lang sa lahat kung paano ang mga rental company ay nagtitipid sa maintenance. Marahil ay hindi na nila sinerbisyuhan ang gripo na iyon sa loob ng maraming taon. Inilapag ko ang aking tablet sa dining table nang may sadyang pag-iingat. Pinapanood ang mukha ni Derek habang humihila ako ng upuan. Sa totoo lang, Derek, gusto kong tanungin ka ng isang partikular na bagay tungkol sa gripo na iyon. Ako? Umangat ang kanyang kilay sa teatral na pagiging inosente. Hindi ako tubero, Ronald. Bagaman napansin ko na medyo kinakalawang ang kabit ng maghugas ako ng kamay kanina. Bahagyang gumalaw si Lindsay sa kanyang upuan. Dad, tinutulungan lang ni Derek. Binanggit niya na parang may problema sa presyo ng tubig. Yan ba ang binanggit niya? Pinanatili kong balanse ang aking boses. Ang aking mga mata ay nakatitig sa mukha ni Derek dahil curious ako kung ano talaga ang nangyari nang nandoon ka. Hindi nawala ang ngiti ni Derek, ngunit may kumislap sa likod ng kanyang mga mata. Isang iglap ng pagkalkula bago magpatuloy ang pagtatanghal. Tulad ng sinabi ko, ginamit ko lang ang mga pasilidad. Napansin kong may problema ang gripo at umakyat ako ulit. Malakas na umubo si William. Ronald, marahil ay dapat tayong magtuon sa pagkuha ng isang repair technician. Derek, mahinahon kong pinutol. Bakit mo sadyang sinira ang gripo? Ang mga salita ay bumagsak sa usapan na parang mga bato sa tahimik na tubig. Ang tawa ni Derek ay huli ng isang segundo, mas malakas ng bahagya. Sinira? Ronald, ano ang sinasabi mo? Wala akong sinira. Dad, ang boses ni Lindsay ay may babala. Seryoso ang akusasyong iyan. Hindi kailanman gagawin ni Derek. Hindi ba? Kinuha ko ang aking tablet. Binuksan ito ng matatag ang mga daliri dahil mayroon akong footage na maaaring interesahin ng lahat. Nawala ang kumpiyansa ni Derek ng isang saglit. Isang mikroekspresyon ng pag-aalala bago bumalik ang maskara sa lugar. Footage? Anong footage? May security system ang yate, mahinahon kong sabi. Pinapanood ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. 8 camera, high definition na may audio recording, napakakumpleto ang coverage. Ang katahimikan ay humaba na parang mataling nakawad. Umakyat baba ang Adam's apple ni Derek habang lumunok siya ng matindi, ngunit nanatili ang kanyang boses. Well, kung gayon makikita mo mismo ang sinabi ko sa iyo. Ginamit ko ang banyo, napansin ang problema sa gripo at umakyat ulit. Makikita natin, sumang-ayon ako, binuksan ang video application. Tingnan natin lahat. Balisang sumandal si Sarah. Ronald, tiyak na hindi ito kinakailangan. Hindi, matatag na sabi ni William. Kinikilala ng kanyang instinct bilang negosyante na may mahalagang nangyayari. Tingnan natin kung ano ang ipinapakita ng mga kamera. Hinawakan ko ang screen, nag-scroll sa timestamp. Fay na 5:23. Perpektong lumitaw si Derek, humakbang sa guest head nang may kaswal na kumpiyansa na kinasusuklaman ko. Ayan ka, kaswal kong sabi.
Sabado, Mayo 17, 3:50 p.m. Pagkatapos mo lang umalis sa mesa namin. Kumuyom ang panga ni Derek habang pinapanood niya ang sarili sa screen, ngunit nanatili ang kanyang boses na mapanghamon. Kaya makikita mo na ginagamit ko lang ang mga pasilidad sa screen. Lumapit si Derek sa gripo at maingat itong sinubukan. Maayos na dumaloy ang tubig kapag binuksan niya at malinis na huminto kapag isinara niya. Walang problema sa gripo. Kagiliw-giliw, sabi ko. Mukhang normal ang paggana ng gripo. Lumapit si Lindsay sa screen, nakakunot ang noo. Hindi ko maintindihan kung ano ang dapat nating makita. Patuloy na manood, suhestyon ko. Nakasabit ang daliri ko sa play button. Ang kawili-wiling bahagi ay paparating na. Gumalaw si Derek sa kanyang upuan. Ang kanyang dating kumpiyansa ay unti-unting nababasag. Nakakatawa ito. Nagpapalaki ka ng maliit na bagay sa isang simpleng problema sa pagtutubero. Ngunit hindi nawala ang kanyang mga mata sa screen at nakita ko ang eksaktong sandali na naalala niya kung ano ang mangyayari, kung ano ang nakunan ng mga kamera, kung ano ang nakalimutan niya dahil sa kanyang pagmamataas sa sandali ng mapanghamak na kasiyahan. Ang timestamp dito ay nagpapakita ng 15:52. Patuloy ko, ang boses ko ay perpektong kalmado. Manood ng maingat. Nagplay ang video sa malinaw na detalye. 8 kamera na may ebidensya na sisira sa komportabling mundo ng kasinungalingan at pagpapalagay ni Derek. Sa screen ng tablet, sinulyapan ni Derek ang pinto. Tinitiyak na siya ay nag-iisa. Pagkatapos, nagbago ang kanyang buong pag-uugali. Wala na ang anumang pagpapanggap ng normal na paggamit. Ito ay sinadya, kalkuladong pagkawasak. Diyos ko, bulong ni Sarah, habang pinapanood namin si Derek na hawakan ng gripo gamit ang 2 kamay at marahas na pinilipit ito sa gilid. Malinaw na malinaw ang audio, ang paggiling ng metal sa ilalim ng labis na puwersa, ang matalim na tunog ng may bumigay sa loob ng mekanismo. Ang nasisiyahang ungol ni Derek habang naramdaman niyang nasira ang kabit sa ilalim ng kanyang mga kamay. Derek! Parang latigo ang boses ni William. Ano ang ginagawa mo? Sa screen, hindi pa tapos si Derek. Idiniin niya ang kanyang paa sa cabinet para sa leverage. Naglalagay pa ng mas malaking puwersa hanggang sa tuluyang masira ang internal valve mechanism. Nagsimulang umagos ng walang kontrol ang tubig mula sa sirang kabit. Lumipad ang kamay ni Lindsay sa kanyang bibig. Hindi ito maaari. Ngunit walang maaaring itanggi ang nakita naming lahat. Humakbang pabalik si Derek mula sa kanyang gawa ng may malinaw na kasiyahan. Ang parehong mayabang ng ngiti na suot niya nang bumalik siya sa mesa. Inihaplos pa niya ang kanyang daliri sa base ng gripo, tinitingnan kung may ebidensya ng kanyang sabotahe. Ang timestamp ay nagpapakita ng 1554, mahinahon kong sabi. Gumugol ka ng 4 na minuto na sadyang sinisira ang aking ari-arian. Namutla ang mukha ni Derek. Ito ay may paliwanag. Sinusubukan kong ayusin ito ng ayusin ano. Ang boses ni William ay nakamamatay na tahimik. Malinaw na ipinapakita ng footage na gumagana ito ng perpekto bago mo hawakan. Sa screen, pinupunasan ni Derek ang mga metal shavings gamit ang isang dish towel. Sistematikong nililinis ang ebidensya ng kanyang sabotahe. Ang kanyang mga galaw ay maingat, sanay. Ang mga kilos ng isang taong alam na alam kung ano ang ginawa niya at gusto itong itago. Nagdala ka pa ng tuwalya para linisin, sabi ko. Napakakumpleto. Nagulat na nakatitig si Lindsay sa screen. Derek, paano mo nagawa iyan? Rental ito ni Dad. Kailangan niyang magbayad para sa mga pinsala. Ang kabalintunaan ng kanyang mga salita na nagpoprotekta sa akin mula sa pananagutan sa pananalapi para sa pinsala sa sarili kong yate ay nakakatawa sana sa ibang sitwasyon. Ganap nang nagkawasak-wasak ang kumpiyansang maskara ni Derek. Hindi ito ang hitsura. Sinusubukan kong tumulong at nasira ito at nagpanik ako. Nagpanik ka? Sumandal si William. Ang boses niya ay puno ng pagkabigo. Anak, pinanood lang namin ang sadyang pagsira mo sa ari-arian ng iba. Walang aksidente dito. Walang hindi pagkakaunawaan. Pinupunasan ni Sarah ang kanyang mga mata ng kanyang napkin. Ronald, lubos akong nahihiya.
Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ginawa ni Derek ang huling desperadong pagtatangka sa pagtatanggol. Ang gripo ay malinaw na may depekto. Bahagya ko lang itong hinawakan at nasira. Ang mga lumang bangka na ito ay may problema. Derek, itinigil ko ang video at iniharap ang tablet sa kanya. Gusto mo bang i-play ko itong muli? Marahil sa slow motion sa pagkakataong ito. Maaari nating bilangin kung ilang beses mo pinilipit ang hawakan bago ito masira. Ang sumunod na katahimikan ay nakakabingi. Nakatitig si Derek sa nakapirming imahe sa screen, nahuli ang sarili sa gawa ng sadyang sabotahe, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malinaw na kasiyahan sa pinsala na kanyang idinulot. Sa tingin ko, mahinang sabi ni William, ang boses niya ay puno ng pagkadismaya. Kailangan nating pag-usapan ng seryoso ang sitwasyong ito. Ang huling hibla ng katapangan ni Derek ay naputol. Fine, oo, sinira ko ang gripo. Ngunit masisisi mo ba ako? Nagpapanggap si Ronald na isang milyonaryo sa yacht club buong araw, nagtatapon ng pera sa mga rental na hindi niya kayang bayaran, sinusubukang paliitin ang iba sa amin. Ang pag-amin ay nanatili sa hangin na parang nakalalason na gas. Maging si Derek ay tila nagulat na sa wakas ay nasabi niya ito ng malakas. Nakatingin si Lindsay sa kanyang asawa na parang hindi pa niya ito nakikita. Sadyang ginawa mo ito? Para saktan ang aking ama? Para turuan siya ng leksyon tungkol sa pamumuhay sa loob ng kanyang abot-kaya? Balik tanong ni Derek. Ang kanyang tunay na likas na katangian ay lumabas ng walang maskara. Tungkol sa hindi pagpapanggap na isang bagay na hindi siya. Ang perpektong pagbubukas. Isinara ko ang tablet at ngumiti sa unang pagkakataon buong araw. Well, Derek, mahinahon kong sabi. Kung tungkol sa pagpapanggap na isang bagay na hindi ka, sa tingin ko ay oras na upang pag-usapan natin kung ano ang hindi mo nalalaman tungkol sa sitwasyong ito. Nanginginig ang mga kamay ni Derek habang sumasandal siya sa kanyang upuan, sinusubukang iligtas ang natitira sa kanyang dignidad. Tingnan mo Ronald, marahil ay medyo nadala ako, ngunit ito ay isang maliit na pag-aayos lang sa isang rental boat. Nangyayari ang mga bagay na ito. Maliit na pag-aayos lang sa isang rental boat? Ang mga salita ay nanatili sa hangin na parang amoy ng asupre pagkatapos ng kidlat. Tama ka, mahinahon kong sabi, maingat na pinapanood ang kanyang mukha. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung anong uri ng tao ang nagnanakaw ng ari-arian ng iba para sa kasiyahan. Paninira? Bahagyang nabasag ang boses ni Derek. Halika, malakas na salita iyan, nadismaya ako. Marahil ay medyo labis ang ginamit kong puwersa. Ngunit tingnan natin ito sa perspektibo. Pinag-uusapan natin ang isang weekend rental dito. Balisang gumalaw si William sa kanyang upuan. Anak, nakita nating lahat ang video. Walang dahilan para sa, Dad, pakiusap. Lalo pang nawawala ang maskara ni Derek sa bawat salita. Nagkamali ako, okay? Ngunit nagpapanggap si Ronald na sinunog ko ang kanyang bahay. Rental yacht ito. Sasakupin iyon ng insurance. Ang mga mayayamang lalaki tulad ng may-ari ay marahil ay isinusulat ang mga bagay na ito bilang gastos sa negosyo anyway. Mayayamang lalaki tulad ng may-ari. Ang kabalintunaan ay napaka-perpekto na parang script. Paulit-ulit mong binabanggit na rental ito, sabi ko. Kinukuha ang aking tablet at inilalagay ito sa gilid ng may sadyang pag-iingat. Mukhang labis kang nag-aalala sa mga pinansyal na implikasyon para sa may-ari. Well, oo. Bahagyang umupo si Derek, nakaramdam ng pagkakataon na mabawi ang moral na mataas na posisyon. Ibig kong sabihin malinaw na lampas ka sa iyong budget dito, Ronald. Ang buong pantasya ng yacht club, hindi ito sustainable. Ang isang taong tulad mo na sinusubukang magpanggap na milyonaryo sa isang weekend, nakakalungkot lang. Kitang-kita ang pagkaawa ni Lindsay. Derek, pakiusap huwag. Ang isang taong tulad ko, malumanay kong inulit. Tingnan mo, walang masama, ngunit maging makatotohanan tayo. Nagiinit na ang tema ni Derek ngayon. Ang pamilyar na pagmamataas ay unti-unting bumabalik sa kanyang boses. Isa kang retiradong tubero? Karpintero na nabubuhay sa Social Security na sinusubukang magpasikat sa amin ng mga bangka na hindi mo kayang bilhin. Nakakahiya.
Halos mahulog ang hininga ni Sarah. Namula ang mukha ni William sa kahihiyan. Ngunit hindi pa tapos si Derek. Ang mga lalaking tulad mo ay hindi nabibilang sa mga yate na tulad nito. Nabibilang kayo sa mga bangka ng pangingisda. Marahil ay isang puntoon kung makaipon ka. Ito, itinuro niya ang eleganteng cabin. Ito ay para sa mga taong talagang kumita nito. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Maging ang banayad na paghampas ng tubig sa katawan ng bangka ay tila huminto. Naghihintay kung ano ang susunod. Dahan-dahan akong tumayo, matatag ang aking mga kamay. Kalmado ang aking boses na parang hamog sa umaga. Derek, sabi ko, ito ang yate ko. Ang mga salita ay bumagsak na parang mga anvil sa tahimik na tubig. Bumukas ang bibig ni Derek, pagkatapos ay nagsara, pagkatapos ay bumukas muli ng walang tunog. Lumipad ang kamay ni Lindsay sa kanyang dibdib. Mukhang tinamaan ng kidlat si William. Ang iyong ano? Halos bulong na lang ang boses ni Derek. Ang yate ko, malinaw kong inulit. Ang kulay ay nawala sa mukha ni Derek nang napakabilis kaya't inakala kong mawawalan siya ng malay. Hindi iyan posible. Ang Serenity ay nakarehistro sa aking pangalan sa Coast Guard. Ang Marina ay mayroong aking credit card sa file para sa buwan ng bayad sa slip. Ang insurance policy ay naglilista sa akin bilang nag-iisang may-ari. Pinatitira ko ang bawat katotohanan bago magpatuloy. Binili ko ito bilang regalo. Nauna si Lindsay na nagsalita. Regalo para kanino? Tiningnan ko si Derek ng direkta, pinapanood ang pag-unawa na lumitaw sa kanyang mga mata na parang pagsikat ng araw sa isang sementeryo. Para sa iyo at sa iyong asawa, simple kong sabi. Plano kong sorpresahin kayo ngayon, ipapakita ito bilang isang rental muna. Pagkatapos ay ihahayag na ito ay sa inyo na. Ang tunog na ginawa ni Lindsay ay nasa pagitan ng hikbi at paghinga. Namutla si Derek, hindi makapagsalita. 164 milyon, dahan-dahang sabi ni William. Ang boses niya ay puno ng lumalabas na takot. Ibibigay mo sa kanila ang isang 164 milyong yate, kasama pa ang isa pang P8 23 milyon sa direktang suportang pinansyal sa loob ng maraming taon. Dagdag ko ng kaswal. Graduate school, kasal, down payment sa bahay, iba't ibang emergency. Nagtago ako ng maingat na record. Sa wakas, nagsalita si Derek. Wala kaming ideya. Hindi, sumang-ayon ako. Wala kayong ideya na ang tubero na pinipintasan mo buong hapon ay nagpaplanong bigyan ka ng yate na mas mahal pa sa mga bahay ng karamihan ng tao. Ang kabalintunaan ay bumalot sa kabin na parang hamog. Ginugol ni Derek ang araw sa pagsasabotahe at pangungutya sa taong nagplano na gawin siyang milyonaryo. Ronald, bulong ni Sarah, nagsisimulang lumuha. Lubos kaming humihingi ng paumanhin. Ngunit nakatingin pa rin ako kay Derek. Pinapanood siyang iproseso ang buong bigat ng kung ano ang nawala sa kanya dahil sa kanyang pagmamataas. Dapat, matamlay kong itinama. Dapat ay magbibigay sa iyo ng yate. Nagdaan sa iba't ibang emosyon ang mukha ni Derek. Gulat, kawalang paniwala, pagkalkula, at sa wakas ay desperadong pagkatakot nang tuluyang malaman niya ang buong implikasyon. Teka, sabi niya, sumusulong sa kanyang upuan. Sabi mo, dapat ay nagpaplano. Hindi ibig sabihin yan. Ibig kong sabihin, maaayos natin ito ngayon na naiintindihan ko ang sitwasyon. Ngayon na naiintindihan mo ang sitwasyon, mahinahon kong inulit. Ano ba talaga ang naiintindihan mo? Nagkamali ako ng malaki. Wala akong ideya na ito ang yate mo, Ronald. Kung alam ko lang, kung alam mong akin ito, igagalang mo ako? Hayaan kong manatili sa hangin ang tanong. Ngunit dahil inakala mong isa lang akong mahirap na retirado na nagpapanggap, katanggap-tanggap ang kawalang galang. Bumukas at nagsara ang bibig ni Derek na parang isda na humihinga. Sa tabi niya, nakatitig si Lindsay sa kanyang mga kamay. Sa wakas ay nagsisimulang maunawaan ang pagpili na ginawa niya sa pagitan ng kanyang asawa at kanyang ama. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, utal ni Derek. Ang stress lang sa trabaho at nakikita kitang gumagastos ng napakalaki sa isang rental kung, ano?
Pinutol ni William. Ang boses niya ay matalim sa pagkabigo. Kung kailan mo na pagdesisyonan na kailangang turuan ang iyong biyenan ng leksyon tungkol sa kanyang lugar. Pinupunasan ni Sarah ang kanyang mga mata ng panyo. Derek, paano mo nagawa ito? Si Ronald ay wala kundi mapagbigay sa pamilyang ito. Alam ko iyan ngayon. Nabasag ang boses ni Derek sa desperasyon. Pero maayos natin ito, di ba? Babayaran ko ang pag-aayos ng gripo. Hell, babayaran ko ang kumpletong renovation ng gali. Malilimutan na natin ito. Naglakad ako sa malaking bintana ng yate, tinitingnan ang tahimik na daungan, kung saan ang ibang pamilya ay nagtatamasa ng kanilang mga bangka nang walang sabotahe o kawalang galang na nagpapabigat sa kanilang hapon. Naiyayos na ang gripo, mahinahon kong sabi. Umabot ng halos 20 minuto. Matibay ang mga marine fixtures. Kailangan nilang maging matibay para makayanan ang sinadyang pang-aabuso na ginawa mo. Kung gayon, ano ang problema? Ang boses ni Derek ay nagtataglay ng desperadong pag-asa. Walang masama, walang reklamo, di ba? Humarap ako sa kanya. Ang problema, Derek, ay ipinahayag mo kung sino ka talaga. Nang inakala mong mahina ako, nang pinaniwalaan mong mas mababa ako sa iyo, pinili mo ang kalupitan. Hindi iyan problema sa gripo, iyan ay problema sa karakter. Sa wakas ay tumingin si Lindsay mula sa kanyang mga kamay. Dad, alam kong mali si Derek pero... Pero ano, sweetheart? Mahinahon kong tanong. Pero dapat kong palampasin ang sadyang paninira dahil humingi siya ng tawad matapos mahuli. Pero dapat kong balewalain ang mga tao ng banayad na kawalang galang dahil nangangako siyang gagaling ngayon na alam niyang may pera ako? Wala siyang sagot doon. Wala ni isa sa kanila. Ang yate ay mananatili sa akin, patuloy ko. Ang alok ng regalo ay permanenteng binawi. Derek, sa tingin ko ay mas mainam kung kayo ni Lindsay ay kumuha ng inyong mga gamit at umalis. Hindi ka seryoso, protesta ni Derek. Dahil lang sa isang maliit na pagkakamali? Isang maliit na pagkakamali? Ang boses ni William ay hindi makapaniwala. Anak, sadyang sinira mo ang ari-arian ng isang tao matapos kaniyang imbitahan bilang bisita. Kinugol mo ang hapon sa pangungutya at paghamak sa kanya. Kahit ngayon, mas inaalala mo ang mawala ang isang regalo na hindi mo kailanman alam na umiiral kaysa sa sakit na idinulot mo. Tumingin si Derek sa paligid ng mesa, naghahanap ng suporta na wala doon. Kahit si Lindsay ay hindi makatingin sa kanya. Fine, sabi niya sa wakas, tumayo ng bigla. Halika na, Lindsay, umalis na tayo dito. Dahan-dahan tumayo si Lindsay, naguguluhan kung susundin ang kanyang asawa o manatili sa kanyang ama. Dad, ikaw, malinaw mong ipinakita ang iyong pinili ngayon, malumanay kong sabi. Sana ay sulit iyon. Habang kinukuha ni na Derek at Lindsay ang kanilang mga gamit at lumalakad patungo sa gangway, nilapitan ako ni William. Ronald, hindi ko maihahayag kung gaano ako nahihiya sa pag-uugali ng aking anak. Kung mas gusto mo kaming umalis din. Hinding-hindi, matatag kong sabi. Ikaw at si Sarah ay nagpakita lamang ng respeto at gilas. Manatili kayo. Tamasahin natin ang natitirang bahagi ng napakagandang hapon na ito tulad ng nararapat na tamasahin. Sa bintana, pinanood ko sina Derek at Lindsay na naglalakad sa dock patungo sa parking area. Galit na nagpapaliwanag si Derek habang tahimik na naglalakad si Lindsay. Mukha silang maliit laban sa backdrop ng daungan. Lumiit dahil sa kanilang sariling mga pinili. Sumama si Sarah kina William at sa akin sa bintana. Sa tingin mo magiging maayos sila? Si Derek ay makakabangon, sabi ko. Palaging ganoon ang mga lalaking tulad niya. Tungkol kay Lindsay, huminga ako ng malalim. Kailangan niyang magpasya kung gusto niyang bumuo ng buhay, kasama ang isang taong sumisira ng mga tulay dahil sa pagkapuot. Nagbuhos si William ng 3 baso ng alak mula sa boteng binuksan namin kanina. Sa karakter, simple niyang sabi. Sa karakter, panggagaya namin ni Sarah. Habang lumubog ang araw patungo sa abot tanaw, pinipinta ang tubig sa mga kulay ng ginto at amber, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Perpektong kapayapaan. Naisa katuparan ang hustisya hindi sa pamamagitan ng paghihiganti,
kundi sa pamamagitan ng natural na kahihinatnan. Sinira ni Derek ang kanyang sariling mana sa kanyang sariling mga kamay, tulad din ng pagsira niya sa gripo na iyon. Ang tansong kompas ay muling sinasalo ang liwanag ng hapon, laging nakaturo sa hilaga. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong mga impresyon sa kwentong ito sa mga komento. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa.